Kuya Kebs humingi ng pasensya sa kanyang naging sagot para sa kanta ni Apex. Mainit-init nga ang patuloy na diskusyon patungkol sa paglabas ni Apex ng kanta na umiikot sa pagbatikos niya sa nangyayaring sugal noong pandemic. Sa kantang ito ay sinasabi niya yung mga na-experience niya sa flip-top simula nung debut niya hanggang sa matuldukan ito. Sa kanta ni Apex na Tuldok ay may lyrics nga ito na hindi siya binigyan ng invitation sa anniversary ng flip-top at nagpilit lang siyang dumalo para sana makausap si Enigma at para ayusin yung misunderstanding nila. Pero hindi nga expected ni Apex na papaalisin siya sa mismong venue. Sumama ko kay Zaki sa grabing sumakay kahit di imbitado, pumunta pa sa wag ng bantay. Si Enigma daw nagalit at ang sabi sa akin pinapaalis ka ni Ari. Ang sabi ko ganun ba, di na ako nagtanong pa, sana lang hinarap niya ako, gusto kong mga musta. Sumagot naman dito si Kuya Keb na sige kayo nga, imbitahan nyo sa birthday yung taong may atraso sa inyo. Sa post na ito ni Kuya Kebs, dito na nga nagkagulo sa comment at pinagtatanong ng flip-top community kung ano nga ba talaga ang naging atraso ni Apex kay Enigma at sa flip-top. Pero hindi nga ito sinagot ni Kuya Kebs at humingi na lang siya ng tawad sa kanyang recent post. At sinasabi niya dito, oo, malaya tayo magsalita ng kahit ano. Pero malaya ring mag-react ang bawat individual kung paano man sila mag-react sa binitawan na salita. Halimbawa, malaya kayong mang-bash. Nire-respeto ko yung karapatan nyong gawin yon. Wala na akong kontrol doon. At kahit humingi man ako ng tawad, malaya kayong mag-decide kung patatawarin nyo ako o hindi. Kung hindi, wala akong magagawa. Di ko pwedeng pilitin. Tatanggapin ko na konsekwensya ng pagbitaw ko ng salita. Sinasabi lang dito ni Kuya Kebs na masama o mabuti man ang gawin ng isang tao ay may consequences ito. Magandang halimbawa dito ang naging linya ni JR0 para kay Goryong Talas na dapat kaya mong dalhin yung mga sinasabi mo sa baba ng entablado. Ito'y sagot sa issue na hindi ito'y para sa mga bagong sibol at hindi pagbabanta. Ito ay babala sa mga nagtatangka na kung hip-hop ka at galing ka ng streets, alam mo ang obligasyon na nasa rap battle, pwede mong sabihin ang lahat pero alam mo rin ang limitasyon. Anong rap battle? Rap battle lang. Ang hip-hop ay hip-hop. Yan ay itatak sa utak na kung rap lang ay rap lang, eh bakit patay na si Biggie at si Tupac? Anong rap battle? Rap battle. Si Lanceta, si Akata, tinira si Enigma. Si Apex, sinama yung anak niya at pamilya. Eh kung rap battle lang ay rap battle, bakit di nyo na sila nakikita sa liga? Oo! Sa rap battle, pwede mong sabihin lahat para mandamay ng kahit sino na tao. Manggago, manyurak, gawin ang lahat para lang manalo. Ang tanong, kaya nyo bang panindigan yan pagbaba ng entablado? Samantalang sinagot naman ni Aklas ang post ni Kuya Kebs about sa imbita. Dito sinasabi niya nga, bakit ka nga naman mag-iimbita ng kaaway sa birthday mo? Ito naman. At anumang private talk pa, baka naman may amnesia ka bigla. Ipapaalala ko sa'yo, chinat mo ako, tinanong anong problema, sabay block. Alam mo namang mabagal ako mag-type. Hinayaan mo lang naman sana ako makapag-send. Lakas amat din magsalita no? Wag na po, nakikiusap, tama ka na. Alam naman natin na si Aklas ang unang nagkaroon ng issue na ganito sa flip-top. At matagal na ngang hindi siya bumabatal sa flip-top. At parang malinaw na sa kanya at sa atin na hindi siya makakabalik dito. Dito naman ay sumasaludo si Aklas sa pagbibigay ng pahayag ni J-Block tungkol sa naging issue ni Apex sa flip-top. Sinabi niya dito na, salamat J-Block, ganito dapat ang MC. May mga bayag magsalita mula sa puso, hindi gumagatong. Wala talagang sino man ang may karapatang gumatong dahil palaging dalawang side ang bawat kwento. Hip-hop is for the streets, the voice of the people in the streets, para sa healing, para sa empowerment, para sa kultura, para sa kapayapaan. Hindi para i-baby ang tantrums ng mga amo nyong burgis.